Hola amigo, amiga! Today's video ay mag-a-day in my life tayo as a fly-in, fly-out worker. Dahil nga ako ang nagbubook ng flight namin ni Habi, perks ko na rin na makakapili ng napakaagang flight. Syempre gusto natin umalis ng maaga. Kahit na late na natapos yung shift namin kagabi. Dito nga pala sa aming tinatrabahuan, hindi ka pwedeng mag-drive hanggat hindi ka na VOC or Verification of Confidence. Kaya isa rin yun sa perks na makakakuha ako ng sobrang aga ng mga flight dahil nakaka-drive kami ng kami lang. Iniiwan nga lang pala namin tong van dito sa car park dahil may mga arrival din na staff at meron din sa kanila na na-VOC na at pwedeng mag-drive na itong van. Napakaaga nga ng mga flight nila at dediretso sila sa trabaho. Kapag kadating nga nila ng camp, magbibihis na lang sila at dediretso na sa kanilang shift. Yung iba naman mga ilang oras pa bago ang kanilang trabaho. Wala ngang ibang choice yung staff dahil ang company naman ang nagbabayad ng mga flight nila. Kami naman ni Habi ay may ibang situation sa flight namin pabalik sa trabaho. Meron talaga kaming one day ahead bago kami magsimula sa aming shift. Dahil sa iba kaming state nakatira, kailangan pa naming mag-drive papuntang airport. Kaya hindi kami pwedeng sumabay sa 5:30 AM flight. Andito na nga kami sa airport at nagpa-park na lang si Habi. Eto nga palang susi ng sasakyan ay iniiwan lang talaga namin to dito sa compartment. Dahil wala ngang maiiwanan ng mga susi dito sa parking. At sa sobrang tagal na nga rin namin ginagawa yan, hindi naman nawawala yung susi. Tapos na nga kaming nag-online check-in pero kailangan pa rin namin dumaan dito sa check-in counter para i-drop yung aming luggage. Sa flight nga na ito ay hindi ganun karami ang uuwi ng mga minero. Gustong-gusto ko nga itong flight na to dahil hindi talaga kami mag-aantay sa airport ng 2 o 3 oras. Kasi nga dati yung flight namin kailangan namin mag-antay ng 3 hours dahil walang maghahatid sa amin sa airport. Dahilan nga rin yung ibang flight ng staff na parating ay hindi magtutugma sa mga paalis. Kaya hindi kami maihahatid so kailangan namin mag-antay ng early na bus. Sa flight nga na ito ay meron silang pa-breakfast. So meron nitong muesli, meron ding yogurt, pancake, apple at etong water or pwede ka rin humingi ng coffee, tea, or soft drink. So, ikaw nang bahala kung ano pa ang gusto mong hingiin dahil libre naman yun. Saktong-sakto nga rin itong breakfast sa plane dahil nga hindi pa kami kumain ni Habi sa sobrang aga namin gumising kanina at wala na kaming time kumain sa dining. Alam nyo ba na dito ko lang na-appreciate kinakain yung prutas na kasama yung yogurt? Kasi sa Pilipinas, pag kumakain ako ng yogurt, yogurt lang talaga. At kapag kumakain naman ako ng prutas, prutas lang talaga. Eh sila dito yung mga puti, sinasabay nila. Sabi ko masubukan nga. Kaya ayun, nagustuhan ko naman at gano'n na rin nga ako kumakain ng yogurt na may prutas. I-try nyo rin, masarap. Binuksan ko nga rin pala itong muffin, i-try ko lang kung masarap. Hindi ko nga alam kung anong muffin na to dahil wala namang nakasulat sa pack niya kaya inamoy ko rin at tinikman. Yun, hindi ko nga nagustuhan at hindi ko na yan tinuloy kinain. Mayat maya ay hinatiran nga ako ng tea na may milk. Tapos na nga kaming kumain at nag-video muna ako dito saglit at ayan nga, napakaganda naman ng weather, hindi umuulan. At nung palapit na nga kaming mag-landing, wala akong nakita dahil nga sa sobrang ambon na tumuulan na naman dito sa Brisbane. Buti na nga rin lang ay nawala na yung ulan pagpunta namin dito sa car park. Buti na lang walang ulan. Medyo okay yung weather natin today, so napakalakas ng hangin dito. Tingnan nyo naman yung aming cover, guys. Yan, oh. Natanggal. Tinatakpan namin yan kasi 2 weeks po nandito yung sasakyan namin. Kaya kailangan namin siyang takpan. Talaga, there's dent. Kahit nga sa sobrang ingat mo sa inyong sasakyan, pero yung may mga tao talagang walang pakialam, alam mo yung mga katabi mong sasakyan, bubukas lang yun sila ng pintuan na walang paki. Dumiretso na nga rin pala kami dito sa Filipino shop at dahil gusto kong kumain ng kasaba na may latik. Alam mo, nag-crave na naman tayo dahil nga every uwi natin, wala tayong ibang kinakain sa camp kundi mga western food. Syempre, mamimiss ko talaga yung mga pagkain natin. Eto nga pala yung shop dito, wala silang bantay. Ayan, puro lang nandito sa container pero may mga camera yan. Napaka-pricey nga lang talaga mga benta nila dito.
Alam mo naman, kapag mga imported, mahal talaga yan. Ganyan talaga tayo mga tao. Kung nasa isang lugar tayo, hindi talaga tayo bibili ng hindi imported. Gusto talaga natin imported. Kahit nasa Pilipinas ako, gusto ko din mga imported. Meron nga rin pala sila dito mga iba't ibang klaseng bagoong pero sa sobrang mahal, $8. Kaya hindi na ako bumili. Siyempre, aside nga sa mga dry goods, meron din sila ditong freezer. Ayan, yung mga frozen foods nila. Sobrang lamig nga at hindi ko kayang tumagal dito. Ayan nga, at dito ko nakuha yung aking kasaba dahil magluluto ako ng kasaba. At dito rin ako paminsan bumibili ng aking mga suman, mga kasaba suman. Ayan. So, isang kasaba guys, $4.95. Tapos ito lang yung laman, o, 'di ba? San ka pa? Dami nga rin nila mga bagong tinapay dito. I think araw-araw to dinideliver. At kumuha na nga rin pala ako nitong coco bread. Tapos na nga rin pala kaming mamili at magbabayad na lang. Thank you for watching. Bye!